Sarado na po yung isip ng House Justice Committee. Bago pa man magsimula itong mga hearings na to, alam na po natin na gusto talaga nilang siraan itong si VP Sara, tuluyan siyang ma-impeach. Kaya wala pong punto na harapin sila doon. At Po sa sinasabi na kabilang si Attorney Man Scarpio na ipatatawag, yun din po ay questionable kasi hindi rin siya subject ng ano, or pwede bang tumawag ang Kamara na kahit sino na hindi subject po ng impeachment po, Attorney? meron bang ganong sinabi ang Kamara, Admar, na ipapatawag daw si Attorney Man Scarpio? Yun ang naririnig po natin, Attorney. At so, kung sakaling ipatawag ito, maaari ba? Well, tandaan po natin na yung impeachment defense team, yung buong jurisdiction po ng Kamara or ng House Justice Committee dito sa impeachment ay kino-question po nila sa Korte Suprema, kasama na yung power nito na mag-issue ng subpoena at to compel the attendance of witnesses. So tingin ko doon pa lang meron ng question agad doon. Yeah. So yun po ang tingin natin doon. Opo. And dito naman po sa side ni Vice President Sara Duterte, meron po ba kayong napapabalita na maging siya ay magko-question din or sapat na po yung naging hakbang din ng legal team niya sa impeachment dito or magdadagdag pa ba? Ano po ang nababalitaan niyo po, Attorney? Hindi, pinag-aaralan namin sa ngayon kung ano yung mga pwedeng actions to be taken by the Vice President. Tapos kapag tapos naming pag-aralan to, magre-recommenda kami. Tapos kasama na nga dito, inaaral namin itong violation ng Anti-Money Laundering Act dahil so far, sa pag-aaral namin, mukhang walang exception talaga dito. At reiterate ko lang yung sinabi ko kanina, nung una hindi ko masyadong maintindihan kung bakit, kunyari may exception ng Bank Secrecy Law, for example. Pero itong Anti-Money Laundering Act, walang exception. Pero ngayon, dito sa konteksto ng impeachment at doon sa hearing last Wednesday, nakita ko na po yung kahalagahan kung bakit walang exception para dito sa Anti-Money Laundering Council reports or information. Kasi nakita po natin na mapanlin lang talaga kapag ang ginamit na batayan para mag-imbestiga or para may patunayan ng quote-unquote unexplained wealth, napakapanlin lang po gamitin po mga covered transaction reports at suspicion transaction reports. In fact, so napaliwanag ko na po yung covered transaction reports kanina. Doon naman sa suspicious transaction reports, at kung hindi po tayo nagkakamali, sinabi na po ni Attorney Michael Poa doon sa press briefing nila noong Huwebes na kaya lang nagkaroon ng suspicious transaction reports ay dahil dito sa mga Quadcom hearings, dito sa mga hearings ng Kongreso tungkol sa confidential funds. Yun po yung pagka meron kasing balita na ang isang government official ay involved in anomalies or corruption, kailangan pong i-report ng bangko lahat po ng transaction ng government official na yun. So, kaya po nagkaroon ng suspicious transaction report, batay doon sa briefing ni Attorney Poa, is because nagkaroon itong mga Quadcom hearing on confidential funds. So in other words, gawa-gawa din po lang ng mga kalaban sa politika ni VP Sara yung basis kung bakit napilitan itong mga bangko na mag-report ng suspicious transaction report. Hindi po dahil may illegal activity na ginawa doon sa transaction or mukhang kahinala yung transaction, kundi dahil napabalita na itong si VP Sara ay involved dito sa pagnakaw di umano ng confidential funds. So in other words, gawa-gawa lang din po yung patayan. Opo, Attorney, sa inyo pong paniniwala at opinion, ano po kaya ang dahilan kung bakit hindi na lang dumulog sa
korte ito sila para masaklaw na 'di ba? Sa utos lang naman ng korte maaring ilabas itong transaksyon na ito. Ito'y dahil ba sa tingin ninyo mahina yung kanilang mga argumento at hindi tatanggapin ng korte kaya dito na lang sa impeachment proceeding nila sinisingit, attorney? Tingin ko, kaya nila dinaan dyan sa House Justice Committee dahil kontrolado nila yung House Justice Committee. Kaya nilang palabasin dyan kung anong gusto nilang palabasin. Yung naratibo na gusto nila, malalabas nila dyan sa House Justice Committee. Sa korte, hindi po papasa yun. Diba? Kontrolado ng judge. Kaya, hindi po nila dinaan sa tamang proseso. At ang isa pa dyan is yung proceeding sa korte, hindi naman yan po isinasa publiko. Kaya hindi nila magagampanan yung pakay nila, hindi nila magagawa yung pakay nila na siraan si VP Sara kung nasa korte. Opo, yung sinasabi pa ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo, attorney, sa halip na mag-file ng kaso, dapat sagutin na lang para matigil na at linawin na punto por punto daw. Ay magagawa naman po yun ni VP Sara sa Senado. Wala naman pong problema doon. Kasi sarado na po yung isip ng House Justice Committee. Bago pa man magsimula itong mga hearings na to, alam naman po natin na gusto talaga nilang siraan itong si VP Sara, tuluyan siyang ma-impeach. Kaya wala pong punto na harapin sila doon. At saka maganda yung punto na sinabi ni Attorney Poa nung isang gabi sa isang interview niya sa isang ibang station. Hindi rin po sila binibigyan ng mga dokumento na pinapresenta sa House Justice Committee bago ito ilabas doon sa mga hearing. So kahit na mag-attend si VP Sara, walang patas or sapat na pagkakataon na aralin tong mga dokumento para makapagtanong during the hearing at para makusisa itong mga dokumentong to at itong mga witness na to. So ano pang punto? Kung aapihin ka lang doon, hindi ka pagbigyan ng patas na oportunidad na questionin yung mga quote-unquote ebidensya laban sa iyo, ano pa ang punto? At maaari din ho itong magamit ng kampo ng pangalawang Pangulo, attorney, na mga ebidensya laban po sa House of Representatives kung kukwestiyonin nga itong impeachment proceedings sa Supreme Court. Babagagan na, attorney. Tama yan. So sana yung mga petitioner na nag-file ng petitions for certiorari and prohibition, sinusubaybayan nila yung impeachment proceedings para madagdagan nila yung mga basehan kung bakit unconstitutional itong ginagawa ng Kongreso. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan, alam ko naman marami sa inyo na hindi naniniwala doon sa mga paninira na ginagawa kay VP Sara. Pero wag po tayo magpalinlang. Hindi po masamang tao ang ikalawang Pangulo. Hindi niya po kaya gawin yung mga inaakusa sa kanya. At kumpiyansa po tayo na sa tamang panahon na mukhang sa Senado at sa tamang venue, which is something like the Senate, papapatunayan po ng ikalawang Pangulo na hindi po totoo yung mga pinaparatang laban sa kanya.